Bukas na ang deadline, Rodrigo. Kung hindi mo mababayaran ang 50 milyon, ibibigay mo sa akin ang pamangkin mo. Ang boses ni Don Sebastian Cruz ay malamig, walang awa, parang yelo na pumasok sa kaluluwang ni Rodrigo. Nakatayo si Isabel sa likod ng pinto, nanginginig, hindi makapaniwala sa narinig. Siya ang magiging pambayad, siya ang magiging kapalit ng utang ng tiyuhin niya. Binuksan niya ang pinto, pumasok sa silid. Nakita niya si Don Sebastian. Matanda, may peklat sa mukha, mga matang walang emosyon, ngunit puno ng kapangyarihan at yaman. Hindi, pulong niya, ang tinig ay nanginginig. Hindi ako isang bagay na pwedeng ibenta. Pero tumingin sa kanya ang tiyuhin niya, ang mga matay puno ng desperasyon. Bel, wala na akong choice. Papatayin nila ako. Papatayin nila ang buong pamilya natin. At sa sandaling iyon, sa gitna ng takot, galit at kalungkutan, nagdesisyon si Isabel, kahit ayaw niya, kahit gaano man kasakit, pupunta siya sa lalaking iyon. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang choice. Dahil ang pag-ibig sa pamilya ay mas malakas kaysa sa takot. Pero hindi niya alam. Ang desisyong ito ay babaguhin ang buhay niya para sa habambuhay. Si Isabel Santos ay 22 taong gulang. Fresh graduate ng education sa University of Santo Tomas. Maganda siya. Maputing balat. Mahahabang buhok. Mga matang kumikislap ng pag-asa at pangarap. Simple lang ang buhay niya. Umuuwi sa probinsya sa Batangas. Nag-aalaga sa kanyang lola. Nagtuturo sa mga bata ng libre dahil gusto niyang makatulong. Pero lahat ng iyon ay bumagsak sa isang gabi. Dumating ang kanyang tiyuhin Rodrigo, ang kapatid ng kanyang yumaong ama. Payat, haggard, takot na takot ang muka. Pumasok siya sa bahay, umupo sa lamesa, at umiyak. Tiyuhin, anong nangyari? Tanong ni Isabel, nag-aalala. Bel, anas ni Rodrigo. Ang boses ay basag. Naglaro ako ng sugal. Nangutang ako at ngayon hindi ko na mababayaran. Natigilan si Isabel. Magkano po? 50 milyon. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. 50 milyon. Imposible, hindi nila kailanman makakaipon ng ganong kalaki. Sino po ang pinaghiram ninyo? Tanong niya. Nanginginig na ang tinig. Kay Don Sebastian Cruz. Ang bilyonaryong may-ari ng malaking kasino sa Maynila. Kilala siya sa buong bansa. Mayaman, makapangyarihan, pero masama, Bel. Masama siyang tao. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin si Rodrigo sa kanya. Ang mga matay puno ng takot. Kung hindi ko mababayaran bukas, papatayin niya ako. Papatayin niya ang buong pamilya. Kasama ka, Bel. Kasama ang lola mo, nanlamig si Isabel. Hindi po pwede. Hindi pwedeng ganun lang. Kaya nga, Bel, sabi ni Rodrigo. Lumapit siya, hinawakan ang mga kamay niya. May offer siya. Sabi niya kung ibibigay ko sa kanya ang isang bagay na mahalaga sa akin, papatawarin niya ang utang. Anong bagay? Yumuko si Rodrigo. Hindi siya makasagot. Tiyuhin, anong bagay? Sigaw ni Isabel. Ikaw, Bel. Ikaw ang gusto niya. At sa sandaling iyon, para bang tumigil ang mundo, ang lalaking walang puso, si Don Sebastian Cruz, ay 45 taong gulang. Mayaman, bilyonaryo na may-ari ng mga kasino, hotel at real estate sa buong Pilipinas. Pero kilala rin siya bilang isang lalaking walang puso. May peklat siya sa kanang bahagi ng mukha, bunga ng aksidente noong bata pa siya. Dahil doon, naging target siya ng panunukso, ng panlalait. Mga batang tumatawa sa kanya, mga babaeng tumatakbo palayo. Kaya lumaki siyang puno ng galit, puno ng hinanakit, at nagdesisyon siyang gumanti sa mundo sa pamamagitan ng pera. Naging ruthless siya sa negosyo, sinisira niya ang mga kompetensya, binabangkarote niya ang mga kalaban, ginagamit niya ang mga tao na parang chess pieces at sa babae, mas malala pa, binibili niya sila, ginagawa niyang laruan, pagkatapos tinatatapon. Kaya nang makita niya si Isabel sa isang charity event na dinaluhan niya dahil sa publicity, natigilan siya. Maganda siya, pero hindi iyon ang nakuha ang atensyon niya. Ang nakuha niya ay ang kalinisan sa mga mata niya, ang pureza, ang inosenteng ngiti, at gusto niyang sirain iyon. Kaya nang malaman niyang may utang sa kanya ang tiyuhin ni Isabel, gumawa siya ng plano. Isang planong babaguhin ang buhay ng dalaga para sa habambuhay. Ang pag-uusap kinabukasan, dinala ni Rodrigo si Isabel sa opisina ni Don Sebastian, isang tore sa Makati, taas na taas. Parang tinataas ng lalaking iyon ang sarili niya sa ibabaw ng lahat. Pumasok sila sa penthouse office. Malaki, malamig, puno ng mamahaling gamit, paintings,
Sculptures, furniture na mas mahal pa sa bahay nila. At doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Don Sebastian sa kanyang swivel chair. Nakatingin sa bintana, ang likod ay nakaharap sa kanila. Dumating na kayo, sabi niya, hindi man lang lumingon. Don Sebastian, sabi ni Rodrigo, ang boses ay umaamo. Nandito na po ako. Nandito na po si Belle. Unti-unting lumingon si Don Sebastian. At nang makita ni Isabel ang mukha niya, napigilan niya ang hininga. Matanda siya, may peklat sa mukha, may timang balat. Hindi siya gwapo. Malayong malayo sa mga lalaking nakikita sa TV or magazines. Pero ang mga mata niya, malamig. Mapanghusga, parang walang emosyon. Ikaw si Isabel, sabi niya. Hindi tanong, statement. Opo, sagot ni Isabel. Pinilit na maging matapang. Tumayo si Don Sebastian, lumapit sa kanya, tumingin mula ulo hanggang paa, parang sinusuri, parang bumibili ng produkto. Maganda ka, sabi niya, walang emosyon, pero hindi ka perpekto. May konting taba sa bewang. Ang balat mo hindi kasing puti ng gusto ko. Ang buhok mo, kulot. Ayoko ng kulot, nasaktan si Isabel, pero hindi siya umimik. Pero, patuloy ni Don Sebastian, dahil sa desperasyon ng tiyuhin mo, tatanggapin kita. Pero may kondisyon. Ano po? Tanong ni Rodrigo. Magiging akin si Isabel. Matutulog siya sa bahay ko. Magiging katulong ko, magiging ano pa man ang gusto kong gawin sa kanya. Nanlaki ang mata ni Isabel. Hindi ako papayag. Tumingin si Don Sebastian sa kanya. Walang reaksyon. Kung ayaw mo, okay lang. Papatayin ko ang tiyuhin mo ngayong gabi. Pagkatapos papatayin ko ang lola mo bukas. At ikaw susunod. Piliin mo, tumahimik si Isabel. Ang puso'y nanginginig. Belle, sabi ni Rodrigo, umiiyak. Pasensya na. Pasensya na talaga. At sa sandaling iyon na-realize ni Isabel wala siyang choice. Kung tatanggi siya, mamamatay ang pamilya niya. Kung papayag siya, mabubuhay sila, pero masisira ang buhay niya. Pero mas malakas ang pagmamahal niya sa pamilya kaysa sa takot. Papayag ako, sabi niya. Ang tinig ay nanginginig. Pero may kondisyon din ako. Tumaas ang kilay ni Don Sebastian. Ano? Pagkatapos ng 1 taon palalayain mo ako at hindi mo nasasaktan ang pamilya ko kahit kailan. Nag-isip si Don Sebastian. Pagkatapos ngumiti, isang nangiting walang saya. Deal. 1 taon. Pagkatapos malaya ka na. Pero alam ni Isabel ang ngiti na iyon ay may kasamang lason. Ang lalaking ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Pero wala na siyang choice. Kaya pumayag siya. At sa gabing iyon, umalis siya sa tahanan niya, sumama kay Don Sebastian, at pumasok sa mundo ng bilyonaryo, mundo ng ginto, ng kapangyarihan, at ng kadiliman. Ang unang gabi dinala siya ni Don Sebastian sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Napakalaki, parang palasyo. May mga katulong na nagbaw sa kanila, mga gwardiya na nakaharang sa gate, mga mamahaling sasakyan na nakaparada. Pero para kay Isabel, ito ay kulungan. Ito ang kwarto mo, sabi ni Don Sebastian. Binuksan ang isang pinto. Malaki ang kwarto. May king-size bed, may walk-in closet, may sariling banyo. Pero walang bintana, walang labasan. Dito ka matutulog. Dito ka mag-i-stay at hindi ka lalabas ng walang permission ko. Bakit? Tanong ni Isabel. Bakit walang bintana? Tumingin si Don Sebastian sa kanya. Ang mga matay malamig. Kasi ayokong tumakas ka. Kasi pag tumakas ka, papatayin ko ang pamilya mo. At umalis na siya, sinara ng pinto. Narinig ni Isabel ang tunog ng lock. Nakulong siya, umupo siya sa kama. Umiyak ng walang tigil. Umiyak para sa sarili niya. Umiyak para sa pamilya niya. Umiyak para sa buhay na iniwan niya. Pero sa gitna ng pag-iyak, gumawa siya ng pangako sa sarili. Lalabanan ko siya. Lalabanan ko ang lalaking ito. At hahanapin ko ang paraan para makalaya. Ang mga unang araw sa mga sumunod na araw, nagsimula ang buhay ni Isabel sa mansyon. Ginising siya ng mga katulong ng 6:00 ng umaga. Pinakain, pagkatapos, tinawag siya ni Don Sebastian sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Upo, utos niya. Umupo si Isabel, ang mga matay nananatiling matapang. Pakinggan mo ang mga rules, ang sabi ni Don Sebastian. Nakatayo sa harap niya, ang mga kamay ay nakatiklop. Una, hindi ka lalabas ng bahay nang walang permission ko. Pangalawa, hindi ka makikipag-usap sa ibang tao nang walang permission ko. Pangatlo, susundin mo ang lahat ng utos ko. Ikapat, wala na bang ikapat? Putol ni Isabel. Ang boses ay may halong sarkasmo. Ano pa? Hihingahin ko lang kung papayagan mo. Tumingin si Don Sebastian sa kanya. Ang mga matay kumikislap ng galit. Huwag kang magsalita ng walang permiso. Bakit?
Takot ka ba sa salita ko? Lumapit si Don Sebastian. Mabilis hinawakan ang baba ni Isabel. Pinilit siyang tumingin sa kanya. Isabel, tandaan mo, nasa poder ko ang buhay mo. Nasa poder ko ang buhay ng pamilya mo. Kaya kung gusto mong mabuhay sila, manahimik ka. Tinanggal ni Isabel ang kamay niya. Tinapunan siya ng masamang tingin. Oh, nasa poder mo ang buhay namin, pero hindi mo mapapasuko ang kalooban ko. At sa sandaling iyon, may nag-spark sa pagitan nila, hindi pag-ibig, kundi digmaan. Digmaan ng kalooban, digmaan ng prinsipyo. Ngumiti si Don Sebastian, isang ngiting may halong respeto. Matigas ka, maganda, pero tingnan natin kung hanggang kailan. At umalis siya na iwan si Isabel na mag-isa, nanginginig sa galit at takot. Ang unang pagsubok isang gabi, tinawag si Isabel sa dining room. Nandun si Don Sebastian nakaupo sa dulo ng mahaba at maringgal na mesa, kumakain mag-isa. Upo, sabi niya. Tumuro sa upuang nasa kabilang dulo. Malayong malayo sa kanya, umupo si Isabel. May katulong na nag-serve ng pagkain, steak, wine, salad. Mamahaling pagkain, pero para kay Isabel parang lason. Kumain, utos ni Don Sebastian. Kumain si Isabel tahimik. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Don Sebastian bigla. Tumingin si Isabel sa kanya. Ano bang pakialam mo? Kasi, sabi ni Don Sebastian uminom ng wine. Gusto kong malaman kung nasasaktan ka, kung umiyak ka sa gabi, kung nag-iisip ka kung paano tatakas. Oo, sagot ni Isabel diretso. Nasasaktan ako. Umiiyak ako at nag-iisip akong tumakas. Masaya ka na? Tumawa si Don Sebastian, isang tawang walang tuwa. Hindi, kasi kahit nasasaktan ka nandito ka pa rin. Ibig sabihin mas mahalaga sa iyo ang pamilya mo kaysa sa sarili mo. Oo, at ano ngayon? Wala, sabi ni Don Sebastian, tumayo na, naglakad paalis. Patuloy mo lang gawin yan at makikita mo kung saan ka hahantong. At sa sandaling iyon na-realize ni Isabel, ang lalaking ito ay hindi lang masama. Siya ay manipulative, siya ay psychological abuser, at kung hindi siya mag-iingat masisira niya ang isipan niya. Pero hindi siya susuko kahit kailan. Dahil ang lalaking ito, ang lalaking walang puso, ay may kahinaan din. At hahanapin niya ang kahinaang iyon. Sa loob ng 2 linggo, naging routine na ang buhay ni Isabel sa mansyon. Kising, ligo, kain. Magdasal na sana ay may mangyaring himala. Pagkatapos tawag ni Don Sebastian para sa kung ano pa mang gusto niyang gawin. Minsan, utusan siyang magbasa ng dokumentong business. Minsan, papahingahin siya sa sala habang siya ay nanonood ng balita. Minsan, papakainin siya kasama niya sa hapunan na puno ng katahimikan at tension. Pero ang pinakamalala, ang mga gabi. Bawat gabi pupunta si Don Sebastian sa kwarto niya, uupo sa tabi ng kama, titingin sa kanya ng matagal, hindi ginagalaw, hindi humihingi ng kahit ano, pero ang presensya niya, nandoon, nakakasakal, nakakatakot, bakit ka nandito? Tanong ni Isabel isang gabi. Hindi na nakatiis. Kasi gusto kong makita ka, sagot ni Don Sebastian, walang emosyon. Para saan? Para pagsawaan akong tumingin? Hindi, sabi ni Don Sebastian, tumayo na. Para maalala ko na may pag-aari ako, na may kontrola ako, at umalis siya. Pero ang mga salitang iyon ay tumatak kay Isabel. Pag-aari, iyon ang tingin niya sa kanya. Hindi tao, kundi gamit, at mas lalo siyang nagalit. Ang isa pang mukha ni Don Sebastian, ngunit may nakita rin si Isabel na kakaiba. Isang umaga, habang naglalakad siya sa hallway, na may kasamang gwardya syempre, narinig niya ang boses ni Don Sebastian sa loob ng isang silid. Galit, sumisigaw. Anong ibig mong sabihin na nabangkarote ang kumpanya? Sinabi ko sa iyong panatilihing buhay iyon. May sumagot, nanginginig ang boses. Si Sir, ginawa namin ang lahat pero ang stock market, wala akong pakialam sa stock market. Kailangan kong panatilihing buhay ang kumpanyang iyon kasi maraming pamilyang umaasa doon. Hanapin ang paraan. Natigilan si Isabel. Maraming pamilyang umaasa? Bakit niya iniisip ang mga pamilya ng empleyado? Akala niya, walang puso ang lalaking ito. Nang lumabas si Don Sebastian, nakita niya si Isabel. Nanlaki sandali ang mata niya. Kulat na nandun siya. Pero bumalik ka agad sa normal. Bakit ka nandito? Tanong niya. Naglalakad lang, sagot ni Isabel. Pero narinig ko ang usapan. Bakit mo ginagawa yon? Ano? Bakit mo pinag-iisipan ang mga empleyado? Akala ko wala kang pakialam sa iba. Tumingin si Don Sebastian sa kanya ng matalim. Hindi mo ako kilala, Isabel. Huwag mong isipin na alam mo kung sino ako base sa isang narinig mo. Pero,
Wala nang pero, bumalik ka sa kwarto mo. At umalis siya, iniwan si Isabel na mas lalo nang nalito. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang unang malapit na sandali isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. May nasunog na parte ng kusina. Hindi malaki, pero sapat na para magkapanik ang mga katulong. Si Don Sebastian ay nandon, nag-uutos, nag-coordinate sa firefighters. Pero habang iyon ay nangyayari, nakita ni Isabel ang isang batang katulong, mga 11 taong gulang. Nakatago sa sulok, umiyak, takot na takot, lumapit si Isabel. "Hoy, okay ka lang?" Umiling ang bata. "Titakot po ako. Baka po mawalan kami ng trabaho. Baka po magalit si sir." "Hindi ka mawawalan ng trabaho," sabi ni Isabel kahit hindi siya sigurado. "At hindi ka dapat matakot." Niyakap niya ang bata, pinakalma siya. At sa sandaling iyon, nakita siya ni Don Sebastian mula sa malayo. Natigilan siya. Nakita niya kung paano niyakap ni Isabel ang bata, kung paano niya pinakalma, kung paano niya ginawa ang dapat niyang gawin bilang empleyado. Pero hindi niya ginawa, dahil hindi niya alam kung paano. At sa sandaling iyon, may nag-crack sa matigas niyang puso. Isang maliit na bitak, pero hindi niya pinahalata. Pagkatapos ng insidente, tinawag niya si Isabel sa kanyang opisina. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong niya. "Ano?" sagot ni Isabel, hindi maintindihan. "Bakit mo niyakap ang bata? Hindi mo trabaho yon." "Kasi takot siya," sagot ni Isabel, simple lang. At kailangan niya ng tao na magsasabi sa kanya na okay lang, na hindi siya mag-iisa. Tumahimik si Don Sebastian. Matagal. Pagkatapos nagsalita siya, mas mahinang boses ngayon. "Wala kang obligasyon na gawin iyon." "Alam ko," sabi ni Isabel, "pero ginawa ko pa rin. Kasi iyon ang tama." At sa sandaling iyon, tumingin si Don Sebastian sa kanya. Tumingin ng totoo. Hindi bilang pag-aari kundi bilang tao. At para sa unang pagkakataon, nakita niya kung ano talaga si Isabel. Hindi siya maganda lang. Siya ay mabuti. Siya ay may puso. Siya ay may prinsipyo. At sa sandaling iyon, nagsimula ang unang buto ng pagbabago. Pero hindi pa niya alam. Ang kwento ni Don Sebastian ilang araw pagkatapos, ginawa ni Don Sebastian ang hindi niya kailanman ginawa. Kinuwento niya ang nakaraan niya. Nag-uusap sila sa garden. Isang bihirang pagkakataon na pinayagan niya si Isabel na lumabas. Naupo sila sa bench, tahimik ang paligid. "Alam mo ba kung bakit may peklat ako?" tanong niya. Bigla tumingin si Isabel sa kanya. "Hindi. Hindi mo naman sinabi." "Nung bata ako," sabi ni Don Sebastian, tumingin sa malayo. "Nasunog ang bahay namin. Namatay ang nanay ko sa sunog. Ako nakatakas, pero ang mukha ko nasunog, kaya nagkaroon ako ng peklat." Natigilan si Isabel. Hindi siya makapagsalita. Mula noon, patuloy ni Don Sebastian, tumawa sa akin ang mga tao. Tinawag akong mukha ng demonyo. Tinawag akong pangit. Walang babaeng lumapit sa akin. Walang kaibigan na tumanggap, kaya lumaki akong nag-iisa. Lumaki akong puno ng galit. Kaya, bulong ni Isabel na uunawaan na. Oo, kaya ginawa kong misyon na pagsawaan ang mundo, na ipakita sa kanila na kahit pangit ako, mas mataas ako sa kanila. Kasi mas mayaman ako, mas makapangyarihan ako. Tumahimik sila, pero alam mo ba ang totoo? Sabi ni Don Sebastian, tumingin kay Isabel. "Wala akong naramdaman, kahit ilang pera pa ang makuha ko, kahit ilang tao pa ang maging takot sa akin. Wala akong naramdaman, kasi sa loob-loob ko, alam kong wala akong halaga." At sa sandaling iyon, nakita ni Isabel ang tunay na Don Sebastian. Hindi ang bilyonaryong walang puso, kundi ang batang nasaktan, ang taong nag-iisa, ang taong desperado na maramdaman na may halaga siya. "Don Sebastian," sabi ni Isabel, mahinang boses, "may halaga ka. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, may halaga ka." Tumingin si Don Sebastian sa kanya, ang mga matay may halong gulat. "Bakit mo nasabi yan?" "Kasi," sabi ni Isabel, "nakita ko kung paano mo inaalagan ang mga empleyado mo. Nakita ko kung paano mo pinapanatiling buhay ang kumpanya para sa kanila. At alam kong may puso ka, kahit itinago mo." At sa sandaling iyon, para kay Don Sebastian, parang may liwanag na pumasok sa madilim niyang mundo. Isang liwanag na pangalan ay Isabel. Ang unang pagbabago mula noon, nag-iba ang pakikitungo ni Don Sebastian kay Isabel. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya nag-uutos ng walang respeto. Nagsimula siyang magtanong, "Kumusta ka? May kailangan ka ba? Gusto mo bang lumabas?" Nahihirapan si Isabel na intindihin ang pagbabago. Bakit biglaan? Bakit ngayon? Pero hindi siya nagreklamo, dahil mas mabuti ito kaysa sa dati.
Isang araw binigyan siya ni Don Sebastian ng phone para makatawag ka sa pamilya mo. Nanlaki ang mata ni Isabel. Tattoo? Oh, pero may kondisyon. 3 minuto lang at naka-speaker para marinig ko. Tumango si Isabel. 3 minuto lang pero sapat na. Tumawag siya sa lola niya. Sumagot ka agad, Lola. Bel, anak, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Okay lang po ako, Lola. Kumakain po ako ng maayos. Tumutulog ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka ba, anak? Opo, Lola. At si Tiyuhin? Nandito siya. Okay na rin siya, pero Bel, miss na miss ka na namin. At sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Isabel ang luha. Miss ko na rin po kayo, Lola. Sobra. Pero kailangan kong magtiis para sa inyo. At natapos na ang 3 minuto. Pagkatapos ng tawag, umiyak si Isabel. At sa sandaling iyon, lumapit si Don Sebastian, nag-abot ng panyo. Alam kong mahirap, sabi niya. Pero, hindi na magtatagal. Konting tiis na lang. Tumingin si Isabel sa kanya, nagtataka. Bakit ka nag-iba? Hindi ako nag-iba, sagot ni Don Sebastian. Natututo lang ako, mula sa'yo. At sa sandaling iyon, na-realize ni Isabel, may pag-asa pa pala ang lalaking ito. Pero hanggang saan ang pag-asa na iyon? At handa ba siyang magtiwala ulit? Sa mga sumunod na linggo, naging mas magaan ang atmosfera sa mansyon. Si Don Sebastian ay nagsimulang ayain si Isabel na makipaglaro ng chess, isang laro na hindi niya kailanman naisip na gagawin. Nagsimula rin siyang magtanong tungkol sa buhay niya. Ano ang gusto niyang trabaho? Ano ang mga pangarap niya? Ano ang dahilan kung bakit niya gustong maging guro? Gusto kong maging guro, sabi ni Isabel isang hapon, habang naglalaro sila. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang buhay ng mga batang walang edukasyon. Gusto kong tulungan sila. Gusto kong bigyan sila ng pag-asa. Tumingin si Don Sebastian sa kanya. Mabuti kang tao, Isabel. Mas mabuti kaysa sa akin. Hindi, sabi ni Isabel. Hindi ako mas mabuti. Pareho lang tayo ng tao. Nag-iiba lang ang circumstances. Circumstances? Tanong ni Don Sebastian. Oh, ikaw, lumaki kang puno ng sakit, kaya naging ganyan ka. Pero kung binigyan ka ng pagkakataong lumaki ng maayos, baka mas mabuti ka pa sa akin. Tumahimik si Don Sebastian. Ang mga salitang iyon ay parang bumutas sa dibdib niya. Dahil unang beses na may nagsabi sa kanya na hindi niya kasalanan kung bakit siya naging ganon. Isabel, sabi niya, mahinang boses, ya, salamat, bakit ka nagpapasalamat? Kasi, sabi ni Don Sebastian tumingin sa mga mata niya, ikaw ang unang taong nakakita sa akin, hindi bilang monster, kundi bilang tao. At sa sandaling iyon may nag-shift sa pagitan nila, hindi pa pag-ibig, pero simula na ng pag-unawa, ng connection, ng tiwala, ang pagdating ng nakaraan pero hindi lahat ay maging maganda. Isang araw dumating sa mansyon si Victoria Salazar, ang dating nobya ni Don Sebastian. Maganda siya, modelo, artista, sikat, pero mas kilala siya bilang isang babaeng mapagsamantala. Nang makita niya si Isabel, ngumisi siya, isang ngiting puno ng lason. Ah, kaya pala, sabi ni Victoria. Tumingin kay Isabel mula ulo hanggang paa. Ito na ang bagong laruan mo, Sebastian? Victoria, umalis ka, sabi ni Don Sebastian, galit na galit. Bakit? Takot ka ba na malaman niya ang totoo? Lumapit si Victoria kay Isabel, ngumiti ng mapanokso. Alam mo ba, sweetie, kung ilang babae na ang dinala niya dito? Kung ilang beses niya silang ginamit pagkatapos tinapon? Victoria! Sigaw ni Don Sebastian. Ano? Hindi ba totoo? Tumawa si Victoria. Isabel, tandaan mo, ikaw ay isa lang sa linya. At pagkatapos niyang masawa sa iyo, itatapon ka rin niya, tulad ng ginawa niya sa lahat. At umalis na si Victoria, nag-iwan ng tensyon sa hangin. Tumingin si Isabel kay Don Sebastian, ang mga matay may halong takot at pagdududa. Totoo ba? Isabel, totoo ba na marami ka ng babae na dinala dito? Na ginawa mo sa kanila ang ginagawa mo sa akin? Tumahimik si Don Sebastian. Hindi siya makapag-deny. Dahil totoo, sabi niya matapang. Totoo dati, pero ano? Putol ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Pero ako ay iba? Pero ako ay special? Yan ba ang sasabihin mo? Oo, sabi ni Don Sebastian, lumapit siya. Iba ka, Isabel. Iba ka sa lahat. Kasi ikaw ang unang nagtiwala sa'yo. Unang nakita ang mabuting bahagi mo. Tumawa si Isabel ng mapait. Don Sebastian, ako ay dinala mo dito dahil pambayad utang ako. Hindi dahil gusto mo ako, kundi dahil pag-aari mo ako. Hindi na.
Tumingin si Isabel sa kanya. Galit na galit. Kailan pa? Kailan ka nagbago? Kailan mo naisip na tao ako hindi gamit? At hindi nakasagot si Don Sebastian dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi sapat. Ayoko nang makipag-usap sa'yo, sabi ni Isabel, tumalikod na. At huwag mo akong lapitan, kahit kailan. At pumasok na siya sa kwarto, naglock ng pinto at umiyak ng malakas. Ang desperasyon ni Don Sebastian sa mga sumunod na araw, hindi na lumabas si Isabel. Nagstay siya sa kwarto, tumangging kumain, tumangging makipag-usap, kahit si Don Sebastian, hindi niya pinapansin. At sa bawat araw na lumipas, lalong nasasaktan si Don Sebastian dahil na-realize niya, mahal niya si Isabel. Hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa puso niya, dahil sa kabutihan niya, dahil sa paraan niyang tumingin sa kanya, hindi bilang monster, kundi bilang tao. Kaya gumawa siya ng desisyon. Isang gabi, kinausap niya si Isabel sa pamamagitan ng pinto. Isabel, pakinggan mo ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Alam kong galit ka. Alam kong may karapatan kang magalit. Pero gusto kong sabihin ko lang, tama si Victoria. Dati marami akong babae. Ginawa ko silang laruan. Pagkatapos tinapon ko. Dahil akala ko ganun dapat. Dahil ganoon ang ginawa sa akin ng mundo. Ginamit ako, tinapon ako. Tumigil siya, huminga ng malalim. Pero ikaw, patuloy niya. Ikaw ay nag-iba sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na may mga taong may puso pa. Na may mga taong hindi humuhusga sa mukha. Na may mga taong nakakakita sa loob. Tumahimik siya. At dahil doon, sabi niya, ang boses ay nanginginig na, nahulog na ako sa iyo, Isabel. Mahal na kita. At alam kong wala akong karapatan. Alam kong masama ako. Pero totoo ang nararamdaman ko. Walang sagot sa loob. Kaya kung gusto mong umalis, patuloy niya. Palalayain kita. Ngayon na. Hindi mo na kailangang mag-antay ng 1 taon. Malaya ka na. Pero bago ka umalis, gusto ko lang na malaman mo na ikaw ang nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. At kahit anong mangyari, hindi ko yun makakalimutan. At umalis na siya, nag-iwan ng susi sa tapat ng pinto. Ang susi ng kalayaan. Ang desisyon ni Isabel buong gabi. Hindi makatulog si Isabel. Tumingin siya sa susi na nakapatong sa sahig. Ang susi ng kalayaan, ang susi ng pag-uwi, ang susi ng buhay niya. Pero bakit hindi siya masaya? Bakit may parte sa kanya na nag-aalinlangan? Totoo ba ang sinabi niya? Na mahal na niya ako? Pero paano kung hindi? Paano kung isa na namang manipulasyon? Paano kung isa na namang laro? Pero paano kung totoo? Naalala niya ang mga sandali. Ang kwento ni Don Sebastian tungkol sa nakaraan niya. Ang paraan niyang tumingin sa kanya ng may respeto. Ang unang beses niyang hinawakan ang kanyang kamay ng walang karahasan, kundi lambing. May pagbabago ba talaga? O imahinasyon ko lang? At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Buksan niya ang pinto, kinuha niya ang susi, at hindi siya lumabas. Bumalik siya sa kwarto, nag-isip ng malalim. Kung aalis ako ngayon, malaya ako. Pero hindi ko malalaman kung totoo ba ang nararamdaman niya. Hindi ko malalaman kung may pag-asa pa ba ang lalaking ito. Pero kung mananatili ako, at mali ako, masisira ako. Pero sa kabila ng lahat, may parte sa kanya na naniniwala na may pag-asa pa. Na may pagbabago pa, at sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Manatili ako, pero hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko, para malaman kong ginawa ko ang tama, para malaman kong binigyan ko ng pagkakataon ng isang taong nag-aagaw buhay sa dilim. At kinabukasan, lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Don Sebastian sa sala, nakaupo ang mukha'y haggard parang hindi natulog. Bakit ka nandito pa? Tanong niya gulat. Kasi, sabi ni Isabel, umupo sa tapat niya. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon, pero may kondisyon. Ano, tigilan mo ang pagiging control freak? Tigilan mo ang pagtrato sa akin na parang pag-aari, at simulan mong tratuhin ako na parang tao, parang pantay, parang kaibigan. Tumingin si Don Sebastian sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa. Kakayanin ko ba? Hindi ko alam, sabi ni Isabel, pero susubukan mo. At tumango si Don Sebastian. Susubukan ko, pangako. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang relasyon, hindi bilang amo at alipin, kundi bilang 2 tao na nagsusumikap na maging mas mabuti. Ang unang petsa ilang araw pagkatapos, nag-ayaan si Don Sebastian, hindi utos, kundi ayaan. Isabel, gusto mo bang lumabas? Hindi bilang pag-aari ko, kundi bilang date? Nag-hesitate si Isabel, pero pagkatapos tumango. Sige,
pero simple lang. Kaya dinala niya si Isabel sa isang simple restaurant sa Quezon City. Hindi mamahaling hotel kundi karina ng locals. Kinain nila ang simpleng pagkain, sinigang adobo kanin. At habang kumakain, nag-usap sila. Tungkol sa buhay, tungkol sa pangarap, tungkol sa takot. Takot ako, amin ni Don Sebastian, na mawala ka. Na magtiwala ako sa iyo pagkatapos masaktan ako ulit. Takot din ako, sabi ni Isabel. Takot akong magtiwala pagkatapos lokohin mo ako. Kaya ano ang gagawin natin? Tanong ni Don Sebastian. Magtiwala pa rin, sabi ni Isabel. Kahit takot. Kasi yun ang ibig sabihin ng pag-ibig, risk. Pero risk na sulit. At sa sandaling iyon, ngumiti si Don Sebastian. Isang tunay na ngiti, unang beses sa mahabang panahon. Salamat, Isabel. Salamat sa pagkakataong ito. Welcome, sabi ni Isabel. Huwag mo lang sayangin. Hindi ko sayang. At sa gabing iyon, habang pauwi, humawak si Don Sebastian sa kamay ni Isabel. Hindi sa pilitan, kundi natural. At hinayaan niya. Dahil sa wakas, nagsisimula siyang magtiwala. Pero darating ba ang araw na matututunan niyang mahalin siya? O mananatili lang siyang tao na tumutulong sa isang lalaking nasawi sa kadiliman? 3 buwan ang lumipas. 3 buwan ang pagbabago. Si Don Sebastian ay naging mas mabait. Mas mapagpakumbaba, mas tao. Si Isabel naman, unti-unti nang nag-o-open up, nagsha-share ng mga kwento, nagtatawa. Pero ang nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Isang araw, dumating ang tiyuhin Rodrigo sa mansyon. Pero hindi mag-isa. Kasama niya ang dating business partner ni Don Sebastian, si Carlos Montenegro, isang lalaking kilala sa underground world bilang loan shark at manipulator. Don Sebastian, sabi ni Carlos, ngumiti ng mapanlinlang. Long time no see. Carlos, bati ni Don Sebastian, ang boses ay lamig. Ano ang kailangan mo? Simpleng usapan lang, sabi ni Carlos, tumingin kay Isabel na nakatayo sa gilid. Tungkol sa dalaga mong yan. Natigilan si Isabel. Ano ang tungkol sa kanya? Tanong ni Don Sebastian. Ang galit ay nagsisimula ng bumangon. Alam mo, Sebastian, sabi ni Carlos, umupo, nag-cross ng legs. Nabalitaan ko na nagbabago ka, na nag-soft ka dahil sa babae, kaya naisip ko, baka pwede nating gawing negosyo yan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sabi ni Carlos, tumingin kay Rodrigo. Ang tiyuhin niya may utang pa sa akin, 20 milyon, at kung hindi niya mababayaran, kukunin ko si Isabel bilang collateral. Ano? Sigaw ni Isabel, lumapit kay Rodrigo. Tiyuhin, nangutang ka pa? Yumuko si Rodrigo, umiiyak. Bel, pasensya na. Desperado ako. Akala ko makakabayad ako. Pero wala ka palang plano. Sigaw ni Isabel, galit na galit. Ginamit mo lang ako ulit. Isabel, kalma. Sabi ni Don Sebastian, lumapit siya, hinawakan ang balikat niya. Pagkatapos tumingin kay Carlos. Hindi ko ibibigay si Isabel. Kahit kailan. Sigurado ka? Tanong ni Carlos, ngumisi. Kasi kung hindi mo ibibigay, papatayin ko si Rodrigo. Pagkatapos ikaw at lahat ng mahal mo sa buhay. Subukan mo, sabi ni Don Sebastian. Ang boses ay puno ng banta at makikita mo kung ano ang pwede kong gawin. Tumayo si Carlos, lumapit at bumulong. Sapat na para marinig lang ni Don Sebastian. Sebastian, alam ko ang sikreto mo. Alam ko kung paano kayo maman. Alam ko ang mga ginawa mo sa illegal businesses. At kung gusto mo, pwede kong i-expose lahat. Pati si Isabel, malalaman niya kung sino ka talaga. Nanlamig si Don Sebastian dahil totoo. May mga sikreto siyang itinago. May mga kadilimang hindi niya sinabi. Kaya ano na? Tanong ni Carlos. Ibibigay mo ba si Isabel? O gusto mong malaman niya ang totoo? At sa sandaling iyon, napilitan si Don Sebastian na pumili ang babae na mahal niya o ang katotohanan na magwawakas sa lahat. Ang pagsisinungaling alis na kami, sabi ni Don Sebastian. Kalmado ang boses. Pero bukas babalik ako. Mag-usap tayo, nag-iisa, walang Isabel, walang Rodrigo. Ngumiti si Carlos. Deal! Pero tandaan mo, bukas magdesisyon ka na. At umalis na sila ni Carlos at Rodrigo. Nang makaalis na sila, lumapit si Isabel kay Don Sebastian. Ano ang sinabi niya sa'yo? Wala, sagot ni Don Sebastian, hindi tumingin. Walang importante. Don Sebastian, alam kong may tinatago ka, sabi ni Isabel, hinawakan ang braso niya. Ano ba ang sekreto na tinutukoy niya? Isabel, wala, sabi ni Don Sebastian, humiwalay siya. Huwag mo nang isipin yan, pero sabi ko huwag, sigaw ni Don Sebastian bigla. Natigilan si Isabel. Unang beses na sumigaw ulit siya.
At sa sandaling iyon, bumalik ang takot. Bumalik ang pagdududa. Balik na naman ba siya sa dati? Ang sekreto na nabunyag pero hindi na nakatiis si Isabel. Kinabukasan, habang wala si Don Sebastian, sinubukan niyang mag-research. Tiningnan niya ang mga files sa opisina, ang mga dokumento, ang mga email, at nakita niya, ang kumpanya ni Don Sebastian, hindi lang legitimate businesses. May illegal operations din. Money laundering, drug trafficking, human trafficking. Napabitaw si Isabel ng hawak. Hindi siya makapaniwala, human trafficking, ibig sabihin, ang ginawa niya sa akin, ginagawa niya sa iba, at sa sandaling iyon pumasok si Don Sebastian. Nakita niya si Isabel nakatingin sa computer, umiiyak. Isabel, totoo ba? Tanong ni Isabel. Tumingin sa kanya ang mga matay puno ng sakit. Totoo bang ginagawa mo ang mga ito? Na nag-traffic ka ng tao, na ginagamit mo sila? Isabel, hindi mo maintindihan. Hindi ko maintindihan? Sigaw ni Isabel, tumayo, lumapit sa kanya. Paano ko maiintindihan ang taong nag-traffic ng mga tao? Ang taong gumawa ng buhay ng iba na impyerno? Isabel, tumigil na ako, sabi ni Don Sebastian. Noon pa, nang makilala kita, tumigil na ako sa lahat ng yan. Pero ginawa mo pa rin, sigaw ni Isabel. At sino ang nagsabi na totoo yung sinasabi mo? Sino ang nagsabi na hindi mo na ginagawa? Ako, sabi ni Don Sebastian, lumapit, hinawakan ang mga balikat niya. Ako ang nagsasabi. At maniwala ka sa akin, Isabel. Please, maniwala ka. Pero umiling si Isabel, tumalikod. Hindi na ako makapagtiwala sa'yo. Hindi na. Isabel, aalis na ako, sabi ni Isabel, determinado. Ngayong gabi. At huwag mo akong hahabulin. Dahil tapos na ako, tapos na tayo. At naglakad na siya palabas. Pero bago siya makarating sa pinto, nagsalita si Don Sebastian. Kung aalis ka, sabi niya, ang boses ay basag, tatanggapin ko. Pero alam mo ba kung ano ang mangyayari kay Rodrigo? Papatayin siya ni Carlos. Dahil hindi ko ibibigay ang 20 milyon. Natigilan si Isabel. At alam mo ba kung sino ang susunod? Patuloy ni Don Sebastian. Ang lola mo. Pagkatapos ang buong pamilya mo. Dahil ganoon si Carlos. Walang awa. Bumalik si Isabel, tumingin sa kanya, galit na galit. Ginagamit mo na naman ako? Ginagamit mo ang pamilya ko para pilitin akong manatili. Hindi, sabi ni Don Sebastian. Lumapit, yumuko, tumingin sa mata niya. Hindi kita ginagamit. Sinasabi ko lang ang katotohanan. At alam kong galit ka. Alam kong ayaw mo na. Pero kung mamahalin mo pa rin ang pamilya mo, kailangan mong manatili. Kahit saglit, habang aayusin ko ang problema. At sa sandaling iyon napagtanto ni Isabel, nakulong siya ulit. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig sa pamilya ay mas malakas kaysa sa galit sa isang tao. Kaya nagdesisyon siya. Manatili ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, pero pagkatapos mong ayusin ang problema, aalis na ako. At hindi mo na ako makikita ulit, kahit kailan. Tumango si Don Sebastian, ang puso'y durog. Okay, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pangako. At sa gabing iyon, nagplano si Don Sebastian ng isang bagay na babaguhin ang lahat. Isang bagay na maglalagay sa buhay niya sa panganib. Pero para kay Isabel, gagawin niya. Kinabukasan, nag-meeting si Don Sebastian kay Carlos pero hindi mag-isa. Dinala niya ang isang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Carlos. Ang mga illegal transactions, ang mga krimen, ang mga biktima. Carlos, sabi ni Don Sebastian, inabot ang USB. Ito ang buhay mo, lahat ng ginawa mo, at kung hindi mo patatawarin ang utang ni Rodrigo, ibibigay ko ito sa mga autoridad. Tumawa si Carlos. Akala mo ba takot ako sa mga autoridad? May mga tao ako doon. Oo, sabi ni Don Sebastian, ngumiti, pero may mga tao rin ako. At mas mataas pa ang posisyon nila kaysa sayo. Nag-iba ang ekspresyon ni Carlos. Nanloloko ka. Subukan mo, sabi ni Don Sebastian, at makikita mo. Tumahimik si Carlos, nag-isip. Pagkatapos ng ngumisi, okay, papatawarin ko ang utang ni Rodrigo. Pero may kapalit. Ano? Ikaw, sabi ni Carlos. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng yaman mo. Lahat ng properties, lahat ng businesses, kalahati. Natigilan si Don Sebastian. Kalahati ng yaman niya, billions of pesos. Ang pagod niyang pinagtrabahuhan, ang buhay niyang dinugo. Pero tumingin siya sa mental image ni Isabel. Ang ngiti niya, ang mga mata niyang puno ng pag-asa. And nagdesisyon siya. Okay, deal. Nanlaki ang mata ni Carlos.
Hindi niya inakala na papayag. Pero dagdag ni Don Sebastian, pagkatapos nito huwag mo nang lapitan si Isabel, si Rodrigo at ang pamilya nila. Kahit kailan, tumango si Carlos. Deal. At natapos ang meeting. Pero habang pauwi alam ni Don Sebastian, ibinenta niya ang kalahati ng buhay niya para sa isang babaeng hindi na siya mahal. Pero okay lang. Dahil siya ay ligtas. At iyon na ang sapat. Ang pag-alis ni Isabel kinabukasan sinabi ni Don Sebastian kay Isabel ang nangyari. Ayos na ang lahat, sabi niya. Ligtas na ang tiyuhin mo. Ligtas na ang lola mo. At ikaw malaya ka na. Tumingin si Isabel sa kanya may halong gulat. Paano mo ginawa? Hindi mo na kailangang malaman, sabi ni Don Sebastian. Ngumiti. Isang ngiting may lungkot. Ang mahalaga tapos na. At pwede ka nang umuwi. Tumahimik si Isabel. Dapat masaya siya. Dapat excited. Pero bakit may parte sa kanya na nalulungkot? Don Sebastian, sabi niya mahinang boses, ano ang ginawa mo? Wala, sagot ni Don Sebastian. Umuwi ka na, Isabel. Huwag mo nang isipin ako. Huwag mo nang balikan. Dahil deserve mo ng mas magandang buhay. Pero, please, putol ni Don Sebastian, ang boses ay nag-crack na. Umuwi ka na. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Isabel, aalis na siya. Ngayon na. Kaya nag-impake siya, nagpaalam sa mga katulong at lumabas ng mansyon. Pero bago siya sumakay ng kotse, tumingin siya pabalik. Sa malaking mansyon. Sa lalaking nakatayo sa bintana, ang mukha'y walang ekspresyon, pero ang mga mata'y puno ng sakit. At may parte kay Isabel na gustong bumalik, na gustong yakapin siya, na gustong sabihin, salamat. At mahal kita, pero hindi niya ginawa. Dahil hindi pa siya handa, dahil hindi pa niya alam kung totoo ba ang lahat. Kaya umalis na siya, at naiwan si Don Sebastian na mag-isa, umiiyak sa dilim ng mansyon. Ang katotohanan na natuklasan 3 buwan pagkatapos, nasa probinsya si Isabel. Nagtuturo sa mga bata. Nag-aalaga sa lola niya. Simple na ulit ang buhay niya. Walang kasaganaan. Walang komplikasyon. Pero may kulang. May parte sa kanya na naghahanap pa rin ni Don Sebastian. Hanggang isang araw dumating si Rodrigo. Bel, may ipapakita ako sa'yo. Sabi niya iniabot ang isang folder. Binuksan ni Isabel. At nakita niya ang mga dokumentong nagpapakita na ibinenta ni Don Sebastian ang kalahati ng yaman niya para bayaran ang utang, para protektahan sila. Ginawa niya yan, sabi ni Rodrigo umiiyak. Ginawa niya yan para sa atin. Para sa'yo. Napabitaw si Isabel ng folder. Bakit hindi niya sinabi? Kasi, sabi ni Rodrigo, ayaw niyang maging obligado ka. Ayaw niyang isipin mo na utang mo siya. Gusto niya lang na maging masaya ka. At sa sandaling iyon bumagsak ang lahat ng pader ni Isabel. Lahat ng galit, lahat ng pagdududa, lahat ng sakit na wala. At naiwan lang ang katotohanan. Mahal niya ako. Tunay na mahal niya ako. At handa siyang magsakripisyo para sa akin. Kaya gumawa siya ng desisyon. Babalik ako. At sasabihin ko sa kanya ang katotohanan. Na mahal ko rin siya. Ang pagbabalik bumalik si Isabel sa Maynila. Pumunta sa mansyon. Pero nagulat siya, walang tao. Sarado, madilim. Nasaan si Don Sebastian? Tanong niya sa guard. Umalis na po, ma'am, sagot ng guard. Naglipat na po siya sa bahay niya sa probinsya. Sinabi niya ayaw na niya sa Maynila. Nanlamig si Isabel. Saan sa probinsya? Sa Batangas po, ma'am. Malapit sa Taal. At naglakbay si Isabel, 3 oras na biyahe, hanggang makarating siya sa isang simpleng bahay. Malayo sa luho, malayo sa yaman. Kumatok siya. Bumukas ang pinto, at nakita niya si Don Sebastian. Payat, haggard pero may ngiti pa rin. Isabel, bulong niya hindi makapaniwala. Bakit ka nandito? Kasi, sabi ni Isabel, ang luhay tumutulo na. Kasi alam ko na ang ginawa mo. At kasi gusto kong sabihin sa'yo na, pero hindi na niya natapos dahil yumakap na si Don Sebastian sa kanya. Umiiyak, nanginginig. Pasensya, anas ni Don Sebastian. Pasensya sa lahat. Pasensya kung nagpahirap ako sa'yo. Pasensya kung naging masama ako. Shh, sabi ni Isabel. Hinawakan ang mukha niya, tumingin sa mga mata niya. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Kasi naintindihan ko na. At kasi mahal na kita. At sa sandaling iyon huminto ang mundo. Mahal mo ako? Tanong ni Don Sebastian. Parang hindi makapaniwala. Oh, sabi ni Isabel, ngumiti. Mahal kita. Kahit pangit ka. Kahit may peklat ka. Kahit marami kang pagkakamali. Mahal kita. Dahil nakita ko ang puso mo. At iyon ang pinakamagandang bahagi mo. At sa sandaling iyon, hinalikan ni Don Sebastian si Isabel, isang halik na puno ng pag-ibig, ng pasasalamat, ng pag-asa,
At nang maghiwalay sila, ngumiti si Don Sebastian. Salamat, Isabel. Salamat sa pagmamahal mo. At pangako, mamahalin kita ng tama, araw-araw, habang buhay. Alam ko, sabi ni Isabel, yumakap sa kanya ng mahigpit. At mamahalin din kita, araw-araw, habang buhay. At sa sandaling iyon sa simpleng bahay na malayo sa luho at yaman, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pera, hindi tungkol sa ganda, hindi tungkol sa perpeksyon. Ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, sa pagpapatawad, sa pagsasakripisyo, at sa pagpiling mahalin ng isang tao, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil sa kabila ng lahat ng imperpeksyon, nakikita mo pa rin ang halaga niya. Isang taon pagkatapos, isang taon ang lumipas mula sa araw na iyon. Maraming nagbago. Si Don Sebastian ay hindi na bumalik sa mundo ng negosyo. Sa halip nagtayo siya ng isang maliit na community center sa Batangas. Tumutulong sa mga kabataan, nagbibigay ng libreng education, nag-aalaga sa mga mahihirap. Si Isabel naman, naging teacher sa community center. Tinuturuan niya ang mga bata, nagbibigay ng pag-asa, nagtatayo ng pangarap. At si Rodrigo, nagbago rin, tumigil sa pagsusugal, nagtrabaho ng maayos, at naging mabuting tao. Pero ang pinaka-importante, si Don Sebastian at Isabel nag-asawa na. Hindi sa mamahaling simbahan, hindi sa grand ceremony, kundi sa simpleng kapilya sa probinsya, kasama lang ang mga kaibigan, ang pamilya, at ang mga taong mahal nila. Ang araw ng kasal ikaw, Sebastian Cruz, tumatanggap ba kay Isabel Santos bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghihiwalay sa inyo? Oh, sabi ni Sebastian, ang boses ay matatag, ang mga mata ay nagningning. Tumatanggap ako at mamahalin ko siya. Araw-araw hanggang sa huling hininga ko. At ikaw, Isabel Santos, tumatanggap ba kay Sebastian Cruz bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghihiwalay sa inyo? Tumingin si Isabel kay Sebastian. Sa mukha niyang may peklat. Sa mga matang dati, walang emosyon pero ngayon ay puno ng pagmamahal. Sa ngiting dati puno ng kadiliman pero ngayon ay puno ng liwanag. Oh, sabi niya, ngumiti. Ang luha ay tumutulo na. Tumatanggap ako at mamahalin ko siya. Araw-araw, kahit anong mangyari. Kayo ngayon ay mag-asawa na. Congratulations. At hinalikan ni Sebastian si Isabel, isang halik na puno ng pag-asa, ng bagong simula, ng wagas na pagmamahal. At pumalakpak ang lahat, umiiyak, masaya, kasi nakita nila na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may pag-asa pa rin, may pagbabago pa rin, may pag-ibig pa rin. Ang bagong buhay lumipas ang mga buwan. Si Sebastian at Isabel ay namuhay ng simple. Walang mansyon, walang mamahaling kotse, walang luho. Pero masaya sila, kontento, at puno ng pag-ibig. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, nag-usap sila. Seb, sabi ni Isabel, tumingin sa asawa niya, naiisip mo ba minsan ang dating buhay mo? Ang yaman, ang kapangyarihan? Ngumiti si Sebastian. Minsan, pero hindi ko miss. Bakit? Kasi, sabi ni Sebastian, hinalikan ang noo niya. Noon mayaman ako, pero wala akong halaga. Wala akong pag-ibig. Wala akong kahulugan. Pero ngayon kahit wala akong milyones, meron akong ikaw. At ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Umiyak si Isabel, iyak ng kaligayahan. Mahal na mahal kita, Seb. Mahal na mahal din kita, Belle. At salamat. Salamat kasi tinuruan mo ako kung ano ang ibig sabihin ng tunay na yaman. Ano? Ang tunay na yaman, sabi ni Sebastian, yumakap sa kanya ng mahigpit, ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa taong mahal ka ng totoo. Sa taong tumatanggap sa iyo kahit alam niyang hindi ka perpekto. Sa taong nagstay kahit madami kang pagkakamali. At sa sandaling iyon hinalikan ni Isabel si Sebastian at nag-usap pa sila hanggang madaling araw. Nagtawanan, nagplano ng kinabukasan, nagpangarap ng mga anak, ng pamilya, ng simple ngunit masayang buhay. 10 taon ang lumipas mula sa araw na iyon, araw na nag-umpisa ang lahat. Si Sebastian ay 55 taong gulang na. May mga uban na sa buhok. May mga kulubot na sa mukha. Pero mas masaya siya ngayon kaysa noon. Si Isabel naman, 32 na. May 3 anak na sila, 2 lalaki, 1 babae.
Mga batang lumalaki sa simpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahal. At ang community center na itinatag nila, lumaki na. May 3 branches na sa iba't ibang probinsya. Libu-libong bata ang nakapagtapos dahil sa scholarship program nila. Libu-libong pamilya ang nabigyan ng pag-asa. Isang hapon habang nanonood si Sebastian sa mga bata na naglalaro sa playground, lumapit si Isabel. "Ano ang iniisip mo?" tanong niya. "Iniisip ko lang," sabi ni Sebastian ngumiti, "kung paano ako naging napakaswerte. Naalala ko pa noon akala ko walang pag-asa sa akin. Akala ko deserve ko ang kadiliman. Pero dumating ka at binago mo ang lahat." Umupo si Isabel sa tabi niya. Hinawakan ang kamay niya. "Hindi ako ang nagbago sa iyo, Seb. Ikaw ang nagbago sa sarili mo. Ako tinulungan lang kita na makita kung sino ka talaga. Pero kung hindi ka dumating, Bel, baka patay na ako ngayon o mas masahol pa. Kaya salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa tiwala mo." "Welcome," sabi ni Isabel. Hinalikan siya sa pisngi. "At salamat din sa iyo. Kasi tinuruan mo ako na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpeksyon. Tungkol ito sa pagpili na manatili kahit mahirap, na magpatawad kahit masakit, na magmahal kahit takot." At sa sandaling iyon, niyakap ni Sebastian si Isabel ng mahigpit. At sa paligid nila tumatawa ang mga bata. Tumatakbo, naglalaro, puno ng pag-asa. Dahil sa mundo na ito, kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may pag-asa pa rin, may pagbabago pa rin, may pag-ibig pa rin. At iyon ang pinaka-importante. Ang huling, mensahe isang gabi, habang natutulog na ang mga bata. Nag-usap sina Sebastian at Isabel sa terrace. Nanonood sa mga bituin. "Seb," sabi ni Isabel, "kung babalik ka sa nakaraan, babaguhin mo ba ang lahat?" Nag-isip si Sebastian. "Alam mo, Bel, dati, sinasagot ko na oo. Na sana hindi ko ginawa ang mga pagkakamaling iyon, na sana naging mabuti ako mula simula. Pero ngayon ang sagot ko ay hindi." "Bakit?" "Kasi," sabi ni Sebastian tumingin sa mga mata niya, "kung binago ko ang nakaraan baka hindi kita nakilala, baka hindi tayo naging mag-asawa, baka hindi natin nakuha ang mga anak natin, at kahit anong ibigay sa akin ng mundo mas pipiliin ko pa rin kayo." Umiyak si Isabel. "Seb." "Bel, ikaw ang best thing na nangyari sa buhay ko," patuloy ni Sebastian, hinawakan ang mukha niya. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabago. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. At walang araw na hindi ko pinasasalamatan ang Diyos na dinala ka sa akin." "Ako rin, Seb," sabi ni Isabel, yumakap sa kanya. "Ako rin." At sa gabing iyon, habang magkayakap sila sa ilalim ng bituin, na-realize nila, ang buhay ay hindi perpekto. May mga pagkakamali, may mga sakit, may mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat may pag-ibig pa rin. At ang pag-ibig na iyon, ang pag-ibig na tumatanggap, nagpapatawad, at nagsasakripisyo, iyon ang tunay na yaman. Iyon ang tunay na tagumpay. Iyon ang tunay na kahulugan ng buhay. Mensahe ng kwento. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang dalaga na ginawang pambayad utang. Ito ay tungkol sa pagbabago, sa pagtanggap, sa pag-ibig na lampas sa pisikal na anyo. Si Don Sebastian, ang lalaking pangit at masama, ay sumisimbolo sa lahat ng tao na nasasaktan, na nag-iisa, na desperado na maramdaman na may halaga sila. Si Isabel ay sumisimbolo sa pag-ibig na walang kondisyon, ang pag-ibig na nakakakita lampas sa mukha, lampas sa kasalanan, lampas sa kadiliman. At ang kwento nila ay nagpapakita na walang taong walang pag-asa. Kahit gaano pa kadilim ang nakaraan mo, may chance ka pa ring maging mas mabuti. Ang tunay na ganda ay nasa loob, hindi sa mukha, hindi sa yaman, kundi sa puso. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat. Mas malakas kaysa sa galit, kaysa sa sakit, kaysa sa takot. Ang pagpapatawad ay liberating. Hindi lang para sa taong pinatatawad, kundi para sa taong nagpapatawad. Ang pagbabago ay possible. Pero dapat willing ka, dapat handa ka, at dapat may taong tutulong sa'yo. Kaya sa lahat ng mga tao dito na may pagkakamaling ginawa, na may nakaraang masakit, na may sakit sa puso, alam mo, may pag-asa pa, hindi ka nag-iisa, at may taong handa kang tanggapin, mahalin at tulungan na maging mas mabuti.
Kailangan mo lang na magbukas ng puso at hayaang pumasok ang liwanag. Salamat sa pagbasa, sana naantig ang iyong puso, sana na-inspire ka, at sana naalala mo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa pag-ibig na binibigay mo at tinatanggap mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa tagumpay sa buhay. Nasusukat ito sa bilang ng buhay na binago mo. At ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa mukha. Nasusukat ito sa puso. Kaya magmahal, magpatawad, magbago. Dahil iyon ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tao. Mabuhay ang pag-ibig. Mabuhay ang pagbabago. Mabuhay ang pag-asa.